tingnan nyo, bawat butas dapat kumukulo yan lahat. Pag may isang hindi kumukulo dyan sa butas na tubig, hanggang ilabas niya yung mga dumi. Yan, galing dito sa loob ng preno natin. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung paano malaman kung okay pa yung ating battery ng sasakyan. Yan, bali itong battery na to mga kaibigan, sinarge ko siya para magkarga yung ating battery kasi na-stuck itong sasakyan. Yan, mahina yung battery. Yan, bali kung mapapansin nyo, tinanggal ko yung takip ng battery para sumingaw at para makita na rin yan, yung mga butas. Dapat yung mga tubig dito sa bawat butas ay kumukulo. Yan, kung mapapansin nyo, may mga talsik na kumukulo na. Yung talsik ng tubig yan galing sa battery. Yan, tingnan nyo, bawat butas dapat kumukulo yan lahat. Pag may isang hindi kumukulo dyan sa butas na tubig, ibig sabihin ay may diferensya na yung battery ng sasakyan natin. Yan. Pero ito lahat kumukulo yung butas. Kaya ibig sabihin itong battery ay good pa. Okay na okay pa to. Yan. Bali ito nagkakarga. Sinarge ko lang siya para may pakita ko sa inyo kung paano malaman kung may diferensya yung ating battery. Yan, nasa 87 na siya. Yan, pag nag 100 yan ay full charge na yung ating battery. Ito kasi yung sasakyan na to ay hindi ko masyadong nagagamit kasi busy lang sa trabaho. At meron pa tayong isang technique mga kaibigan na ipapakita sa inyo kung paano ang mag-bleed ng brake fluid na ikaw lang ang mag-isa na walang kasama. Bali yan mga kaibigan ay naluwagan ko na yung bleeder dito sa harapan ng preno. Yan, ngayon kakarga na lang natin to ng brake fluid, itong ating brake master, para ilabas niya yung mga dumi sa ating preno. Ayan, bali lahat ng preno i-bleed natin isa-isa. Bali yung procedure dito na ginawa natin dito sa una, ganito rin yung gagawin natin sa iba pang preno. Yan, bali niluwagan ko na yung bleeder niya. Yan, hayaan lang natin na tumutulo hanggang ilabas niya yung mga dumi. Yan, galing dito sa loob ng preno natin. Yan, hayaan nyo lang. Naglagay ako ng saluhan yan para hindi matapon yung brake fluid, para hindi tayo magkalat sa semento. At kapag napansin nyo na malinis na at wala nang bula, pwede nyo nang higpitan yung bleeder at lumipat na naman sa ibang preno. At ganito rin yung gagawin nyo na procedure. At saka i-check natin yung ating brake master mga kaibigan. Kung may laman pang brake fluid, huwag natin papadrainan. Kargahan natin para maganda yung kalalabasan ng ating pag-bleed. Yan. Bali ganito lang yung gawin nyo mga kaibigan. Bali yun nga, hanggang dito na lang. Sana nagkaroon kayo ng konting idea. At kung nagustuhan nyo, pakitapik naman yung like. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pakisubscribe lang. At pakiclick na rin ng bell icon para lagi kang updated kapag may mga bago tayong video na i-upload. Hanggang sa muli mga kaibigan. God bless and ride safe!